Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon ay magluluto tayo ng chicken skin sa aking air fryer. So napakadali lang, na-marinate na yung aking chicken skin. Ilalagay ko lang siya dito sa aking air fryer at dapat ay 400 degrees Celsius siya. Ay hindi, 400 degrees Fahrenheit at 15 minutes. And ito na yung magiging kalalabasan. Yan. Walang harina. Chicken skin lang talaga plus yung kanyang marinade. Okay, tikman na. Titikman na. Taste test. Game. Okay. Uy, mukhang malutong. Ba talaga bawal? Sarap, mama. At finally, papalitan na ni Ryan ang aming receiving area na carpet. Yan, natanggal na, papalitan na ng vinyl para mas madali siyang linisin at wala nang masyadong alikabok. Dito naman, magpapalit na kami ng baseboard. So, si Ryan din ang gagawa niyan at ang assistant niya ay si Joseph. At gagawin na nilang mas malapad kasi yan na yung uso ngayon. Yung mga manipis noon, ayan, katulad niyan, makapal na yan or malapad na yan. Kasi dati, nung nabili namin yung bahay, maliliit lang yung mga baseboard at hindi na ganun ang uso ngayon. Papakita ko sa inyo yung dating baseboard namin. Yan yung dati nang nabili namin yung bahay. So, sobrang liit or sobrang nipis or maliit. Anong tawag dyan sa machine na yan? Miter saw. Miter saw daw, isa sa pinaka-importanteng gamit ng isang karpintero dito sa Canada. Pero i-off ko muna yung kasi meron palang background music, baka magalit ang YouTube. May dumating akong parcel today. At bubuksan ko. Ito yung galing sa Yes Style sa US, Korean beauty products, kasi napansin daw nila yung mukha ko parang very well hydrated. Napansin ko din naman, actually ang nag-recommend lang sa akin ito yung anak ko na pangalawa. Siya yung mahilig sa mga ganon. Tapos siya yung nag-recommend ko ano yung bibilihin ko. So now, nagpabili yung isang LPN namin at saka yung unit clerk namin sa unit. Kaya ito na siya, ang kanilang package from Yes Style. Papakita ko sa inyo. Pero napansin ko din talaga, parang nag-improve yung hydration ng mukha ko. Tsaka collagen kasi to. Ito, maganda to. Tear. Ito yung aking, tawag dito, toner. Rice toner. Meron siyang chamomile extract and rice bran extract. Yan. Ito ay skin toner, milk skin toner at the same time. Parang namo-moisturize na rin siya. Yan. And then, ito yung ginagamit ko na moisturizer. Teka, Round Lab. Yan o, Round Lab. Nakalagay dito, Camellia Deep Collagen Firming Cream. Yon ang ginagamit ko. So, tag-isa sila. Kaya lang, mali ako nang na-order.
Ang dapat na orderin ko yung sunscreen. Bakit nagkaganon? Hindi ito sunscreen. Ano to? Sun serum? Bakit ganon? Checkin ko muna. Anyways, hindi ito dapat ganito kaliit. Or baka mali yung nakuha ko. Pero nakalagay dito sun serum. Sunscreen siya. Super lightweight and hydrating. And quickly absorbing with a non-greasy and dewy finish. Sunscreen din siya. Pero bakit ganito kaliit? 15 ml. Oh my gosh. Pero okay lang kasi parang siya, pocket size. Yan ang i-inspectionin ngayon ni Habi. Dito sa Sandstone Northwest. Paupahan daw ito. Grabe ang damage ng garage door. Okay. Nilak mo na yung sakyan? It's made. May umupa dito? Napaka naman ang umupa dito? Oh, dugyot. Padugyot naman. Ang ganda Ano to, multi-level? Well, actually, full two-story. Two-story to. Meron silang Two-story siya. cabinet sa entryway. Ang dumi ng Ay, ganito yung style ng bahay ni Jackie. Sa Makiwan. Yung kanya lang, inopen nila ito. Tapos ito yung kitchen. So, re-repairin pa lang to, lab? Yup. Initial inspection kami pero pinalinisan namin ito. Nilinisan ni Ronald ito. So ito, kailangan ko repair ito. Linis na tong lagay na to? Ano lang to, hindi siya deep clean. Nilinis lang to para matanggal lahat ng mga iniwanong dumi. Grabe, ganun kadumi iniwan? Yup. Oh, you should have seen yung junk na tinanggal namin. Tatlong trip yung ginawa nila yung junk removal dito, puno yung trailer. Teka, ano ba yun? Nagbabayad na yun? Or Tenant. tenant? Oh my goodness. Grabe mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kadumi. Ito yung kanilang Ano nga tawag sa ganito? Deck sa likod. Sayang, ang ganda sana nito. Ay, gaganda siya ulit pag inayos namin. Kasi ang mangyayari ngayon, full repair repaint. Tapos ito, magiging hardwood, planks na. Oo, tanggalin na nila to. Gagawin namin lahat na vinyl plank. Gawa ang basement? Ay, hindi. Oh, this is another room. Another bathroom. No, ito. Oh, yeah. Tapos si Anne, bathroom. Ay. Ito yung bathroom. Bathroom lang. Ay, yan yung na. Garage. Okay. So, pagpasok mo ng garage, meron siyang common bathroom dito. Tapos, ano ito? Okay, cabinet. Tapos, first room on your left. May sarili din siyang cabinet. Tapos, papunta dito ang basement. And then, nandito yung kanilang
Parang second receiving room to kasi yung pumasok kami dun kanina sa front door, may receiving area din sila. Ito naman yung papunta sa second floor. Pati itong hagdan, aalisin na lahat ng carpet. Mhm. Ay, naku. Except for, replace yung carpet na to, pero carpet na lang. So may contractor ako to meet up on Tuesday para sukatin nila. I-meet ko sila dito. Ito ang kanilang common bathroom with shower. Bathtub and shower. Mm. Tapos, ito siguro ang Meron kanilang, dito sarili. The masters. master. Maliit ang masters nila. Sarili yung bathroom. Tapos may sariling bathroom, pero wala siyang walk-in closet. Yeah. Yan. Bathroom shower. Ganda, naging property. Tapos, yung kabila naman, 3 kwarto bali dito sa second floor. Bagong carpet. Carpet lahat. And then ito yung pang... Carpet na to lahat. What is that? Palitan yan. Yan. So, 3 bedroom sa taas. bago yung tumungan sa tapat na side mo. In-upgrade. Isang magandang araw sa inyong lahat at nandito na naman ako para ituloy ang discussion ko about retirement. Specifically, ano yung mga considerations ko bago ako magdesisyong mag-retire. So, na-discuss ko na yung dalawa. Ito naman yung pangatlong consideration ko, which is health. Tanong ko sa sarili ko, at the age of retirement, like for example, 60, healthy pa ba ako? Kaya pa ba ng katawan ko at saka ng utak ko na magtrabaho at that time? Hindi lang physical health, pati mental health. We all know na yung trabaho namin as nurses ay very stressful because of the environment. Regardless kung saan ka nagtatrabaho, lahat yan very stressful kasi yung responsibility mo as a nurse, or me, my responsibility as a nurse, yung accountability ko as a nurse ay napakalaki kasi tao ang responsibilidad namin, ang kalusugan ng tao. So, very stressful for us. So, ang malaking tanong ko sa sarili ko, hanggang anong edad ba kakayanin ng utak ko at ng physical na katawan ko na magtrabaho as a nurse? Well, currently, marami na akong pinagdaanan na surgery and I'm just so glad na nalampasan ko lahat yun. So far, ang maintenance ko lang naman ay sa cholesterol. Kailangan na honest tayo dito. Yan, kakakain ng mga mamantika. But anyways, yun pa lang naman ang aking concern ngayon sa kalusugan. Meron na akong maintenance for cholesterol. Other than that, okay pa ako. Pero pag dumating yung time na siguro pag nag-60 na ako, yan, kailangan kong i-assess ang sarili ko, ang health ko. Ganun din sa inyo. Depende sa inyo kung meron kasi yung iba, bata pa pero meron ng mga, let's say, hypertension or diabetes, or ano pa ba yung mga sakit na chronic. Sa ibang lahi naman, kasi hindi ito madalas sa ating Asians, usually sa mga Caucasians, hindi marami, meron sa kanila yung tinatawag na MS, na debilitating disease yun. So once na nagkaroon ka noon, may years lang na bibilangin at
physically mawawala na yung function mo, like for your daily activities, una mahirapan ka na maglakad, and then basta unti-unting nawawala yung function mo, yung daily function mo as a human being. So pag kami ganun, siguro mas magandang i-consider mo yung health mo na yan para makapag-desisyon ka kung ikaw ba ay magre-retire early, diba? Meron din naman yung mga may family history na maaga silang pumapanaw. So, kailangan maging konsiderasyon mo rin yan. Health related din yan, maagang pumanaw kasi maagang nagkakaroon ng mga complicated or complex disease. Ganyan. And then, what else? Kung halimbawa, sa family ninyo ay kadalasan nagkakaroon kayo ng cancer, so alam ko maraming maingat dyan para hindi magkaroon ng cancer. Kaya lang sabi nga nila, the moment we were born, meron na tayong mga cancer cells sa katawan. Kaya lang na-activate lang yun kapag kami mga practices tayo na hindi maganda. Although meron din silang mga studies na kahit na maalaga sa katawan, talagang nagkakaroon pa rin ng cancer. So, siguro yung mga ganon na considerations. Kasi syempre, as much as possible, gusto pa rin natin i-enjoy yung buhay natin, 'di ba? Na kasama ang mga kaibigan natin, kamag-anak, family, na malakas tayo, na kaya pa nating mag-travel, magpunta sa kung saan-saan nakasama sila. Kailangan mong i-consider. Ngayon, mentally naman, let's say for example, meron kayong history ng dementia or Alzheimer's. Sa ngayon, maaga pa lang nagkakaroon na ng ganyan, ano? So, siguro isa din yan sa dapat mo i-consider kung ikaw ba ay magre-retire ng maaga. Personally ako, napansin ko, naging malilimutin na ako, pero I think it's more on work-related or stress-related kasi nga very stressful ang trabaho. And syempre, as we grow older, nauubos na rin yung mga brain cells natin kasi nagagamit ng husto. Yan ay talagang natural na dumarating sa atin. Ayan ang kailangan i-consider ko kasi kung I will not function well anymore mentally, bakit ko ipipilit yung sarili ko na magtrabaho? Nakakahiya. Well, hindi lang nakakahiya nakakatakot. It's very unsafe for my residents. Kung magtatrabaho pa rin ako na ako ay malilimutin na. Well, malilimutin in the sense na as in major na may marami ka nakakalimutan na major tasks or responsibilities. Yung mga minor lang, let's say for example may sinabi sa iyo yung during the endorsement, may sinabi sa iyo and then nakalimutan mo nung nagwo-work ka na on your shift. Yung mga ganun minsan talaga nangyayari yan dahil sa sobrang daming gusto nating gawin during our shift. Minsan may mga nakakaligtaan tayo. Ako, nangyayari sa akin yan, kaya lagi I have a notebook, maliit na notebook. So kung ano i-endorse sa akin, kailangan sinusulat ko kasi minsan sa sobrang daming ginagawa nakakalimutan ko. Yung mga ganun, okay pa yon. Pero yung mga major na tasks na hindi mo na kayang gawin kasi nakalimutan mo bigla, kailangan mo na sigurong pag-isip-isipan kung ikaw ay magre-retire na ba or kaya pa. Yun, so mental and physical health, yan ay importanteng konsiderasyon para ikaw ay makapag-decide kung magre-retire ka na ba o hindi. So yun lang. To sum it up, 3 yung considerations ko. Una is age. Pangalawa ay yung
finances ko, kung ako ba ay stable na financially, kung magre-retire ako at ang matatanggap ko lang ay pension and a little bit of my investment. At pangatlo ay ang health. Yun ang tatlong most important considerations ko. Kayo ba? Ano ba ang mga considerations ninyo? I-share nyo naman sa akin para pakisulat lang sa comment para naman magkaroon din ako ng idea kasi syempre limited lang din sa tatlo yung alam ko for now. Baka madagdagan kapag nag-share kayo ng ideas ninyo. Sa mga ngayon pa lang ako or napadaan lang dito sa channel, sana please like and subscribe to my channel kasi magkukwentuhan tayo about retirement dito sa Canada. Kaya kung gusto ninyong malaman pa kung ano yung mga important things that you have to know about retirement or before retirement here in Canada, mag-subscribe lang po sana kayo. And for those who are subscribed to my channel, maraming salamat po sa inyong lahat. And I'll see you again in my next one. Bye-bye!